What's up mga kawapo? Andito ulit tayo sa kwentuhan with Chad Wapo. So before we start, gusto ko magpasalamat sa Abuol and Imana family from Bacoor, Cavite. Thank you very much kasi pinagamit niya yung basement niya para sa ating interview. And then sila kuya and ate, alam ko parati nagsusupport yan sa atin. So family, friends, shout out. Okay. So ngayon, nandito ako ngayon with Krisha and Dave. So, guess what? Parehas po sila estudyante. But the thing is, si Krisha ay kakagraduate lang last December. Congratulations. And then si Dave naman, Kaka-start lang. Noong August. Oh. So, fresh na fresh, di ba? So, nandito ulit tayo ngayon kasi syempre, di ba, pag kakaroon tayo ng kwentuhan na ang gusto natin yung may kapupulutan ng aral and then makapagbigay ng information sa mga kababayan natin na may mga tanong, di ba? Marami kayong tanong parati. Ano ba yung nag-uudyok sa inyo para makarating sa Canada? Ano ba yung mga dapat gawin? And then yung mga trials nila para naman na makapagbigay ng information sa inyo na kung sakali man dumating yun sa inyo, alam niyo na yung gagawin nyo. So, start natin. So, si Krisha, always dapat ladies first, di ba? So, on the spot, yan. Sa Pilipinas, namitrabaho ka ba sa Pilipinas bago ka pumunta dito? Hindi, kuya. So, bali, third year medtech student na ako. Tapos, COVID kasi noon na time. So, nasa bahay ka lang, walang ginagawa. So, yeah, wala akong work. Basically, tambay. Estudyante? Oo, student. Student talaga? Yeah, student talaga. Student. Yeah, very full-time. Full-time. So, yung load ko, nabawasan lang nung nag-pandemic. So, wala akong ginagawa. So, naisipan ko na, why not apply? Why not apply? Si Dave naman? Gumadwit ako 2021 during pandemic din. Scholar ako sa isang university. Naglalaro habang nag-aaral. Then, after that, 1 year work experience before ako nakapunta dito sa Canada. So may dalawa tayong scenario dito. So si Krisha is estudyante pala, full-time student, and then si Dave naman nagtatrabaho. So which means anyone can apply, di ba? May trabaho ka sa Pilipinas or either estudyante ka, pwede ka mag-apply. So wala talagang cap dito na hindi pwede kasi dapat mag-apply ka, graduate ka na. So ang pinag-uusapan po natin dito, student visa. So pag hindi po trabaho agad, student visa. So what year kayo dumating dito? Ikaw? Ako po, December 2021. 2021. So, yeah. 22, 23, 24. 3 years. Well, bago lang 2 years. Bago 2 years. Okay. Si Dave naman? Last year, August. Yun nga, di ba? Fresh na fresh pa si Dave dito. So, anong course mo? Dito po, sa Red Deer, ako nag-aaral. Early childcare. Daycare teacher. Daycare. Opo. Si Dave naman? Anong course? Business management. Business management. Okay. Saan school? Nate. So, si Krisha naman sa Red Deer and then si Dave sa dito sa Edmonton. But the thing is, ano ba sa Red Deer? Kasi at the time po, nahirapan ako magpasok sa Nate, sa Northwest. Tapos parang complicated yung complicated yung admissions nila. Kailangan mo kasi magbayad po ng registration and everything. Tapos masyadong mabagal yung communication nila kasi wala. I'm trying to do it by myself. Tapos so naisipan ko na mag-ask na ng help from Elijah's Marketing. Okay. Sa Red Deer po yung pinaka fastest na yung response na ginawa. Response. So mga parang 3 days lang. Mga 5 days, may letter of acceptance na ako agad. Wow. And at that time po, hindi ko kailangan ng IELTS. So, si Dave naman? It took 6 months din. Tulad nga sinabi niya, yung Nate, matagal magbigay ng letter of acceptance. Pero, may time na i-apply na ako sa Northwest. Pero, nagantay ka pa? Pinagtsagaan ko lang maghintay kasi yun lang din ang sabi sa akin kasi nag-agency lang din ako. Okay. Siyempre, pinsan sa amin, pag may tiyaga, may nilaga. Di ba? Patience lang. Patience. Minsan kailangan natin ng patience. Saka yun sa Nate, walang IELTS. Walang IELTS din. Yeah, okay. Walang IELTS. So, pagdating naman sa expenses, siyempre,
Ang pinag-uusapan talaga dito pag estudyante ka or kukuha ka ng student visa, mayroon kang fund, expenses. Ano ba yung mga kailangan pa natin na paghandaan? Sa akin po, Mga roughly lang, roughly. Sa ticket, kasi taga Davao po ako. Wow. So, bumalik pa para sa biometrics, sa medical sa Davao. Pero, siguro, let's say, kung yung nasa Pilipinas po ako, before the plane ticket, mga nasa 50,000. Wow. Kasi, madaming kailangan bayaran ng mga papers, tapos mga pamasahe pa, papunta pabalik, ganun-ganun. Tapos, iba pa yung plane ticket papunta dito mismo. Okay. Tapos yung tuition, di ba? Oh, crazy yung tuition. Tuition. Magda-down ka muna ng 1,000 CAD. Okay. Yeah. Yun po yung sa NAPE. Opo. Sa akin po, 1,400. Pero at the time sa Northwest tsaka sa NATE, kailangan mag-down payment ng 1 year full tuition. So, yung pinaka-best option ko po talaga is Red Deer. Red Deer na. Tapos yung sa business management student sa NATE, yung sa isang subject, 2,000 CAD yung isang subject. Oo po. So, maximum 5 subjects, mga nasa 10,000. 10,000 CAD. Tuition pa lang yun. Tuition lang. Chiching! For isang term. Gosh, grabe ha. Tapos yung sa ticket ko naman, almost 4,000, 3,000 to 4,000 CAD. Okay. Talagang magastos. So, yun na alam niyo na. Pag mag-a-apply kayo Iba na. pa yung gastos nyo sa pag-apply ng visa. Okay. CAD po din. CAD din. So, which means, magastos talaga. Kailangan yung paghandaan. And then, pagdating nyo dito, sino yung, syempre, papunta na kayo dito. And then, sino yung contact nyo? Sa akin po, shout out sa aking mommy. Yung tito ko at saka mami ko po, kapatid ng tatay ko, sila po yung tumulong sa akin na makapunta dito. Tapos, grateful po ako sa kanila kasi wala akong gastos sa accommodation. So, less expense for me. Kaya, yun. Si Dave naman. Yun din, shout out po din sa ate at kuya ko na tumulong sa akin na pagpunta dito, pag-asikaso ng papers, sa gastos. Then, yun, tulad din sinabi sa kanya na accommodation dito. Kasi yung iba, naghahanap pa ng apartments, gano'n. So yun, napakaganda talaga na mayroon ka ng kapamilya dito na pwedeng sandalan and then pwedeng matiran. Kasi syempre yun yung pagiging sa pamilya, sino-sino ba magtutulungan kundi pamilya din naman, di ba? And then yung gastos nga, and then pag mayroon kang kailangan, may masasandalan ka. Mahirap yung pagdating dito as in zero talaga, maghahanap ka. Minsan may mga nababalitaan ako, naloloko pa sila, hininga ng pera, down payment sa apartment. Tapos pagdating nila dun sa apartment, ang dami nila. Tsaka walang apartment. Walang apartment, number lang. Yun ang doon. Totoo po yan sa news pa, sa Omni News. Marami ako nakikitang ganyan mga nagrereklamo. Pagdating nila doon, wala silang maaabutan. And then ano ba yung mga trials na dumating sa inyo habang nag-aantay kayo ng student visa sa Pilipinas? Sa akin po, feel ko swerte ako kasi at that time student po ako, hindi ako nag-stop. So third year po ako, hindi ako nag-stop, nag-aaral pa rin. So yung paghintay, hindi masyado painful or painstakingly painful. Kasi siya Nag-enjoy ka sa school mo? Hindi. Masaya naman po kasi may friends ako. Pero hindi po siya yung nape-pressure ako na kailangan nandun na agad yung sagot. Pero at the time po kasi medyo mabilis yung processing ng student visa. Kasi nga po, pandemic. Wala masyadong nag-a-apply. I see. Yeah, so, kaya po, nung naghintay ako mga siguro, let's say, for example, 2 months lang po, dumating na agad yung student visa ko. So, yun. Yeah. Si Dave naman? Sa akin naman, ang na-experience ko dati is nag-work ako din. Yun nga, opportunity na dito pumunta sa Canada as international student. Yung pinag-iisip ko, i-give up ko ba yung work ko doon or mag-aral dito sa Canada. Pero habang nag-apply ako noon, what if na-reject ako sa application ng visa? May doubts. Wala na ako mababalikang work. Kasi sa country natin, may 30 days ata yung render. Render ka before ka umalis. Sabi natin umalis. Mag-resign. Yung ginawa ko, risky kasi immediate resign na yun. Once na mag-immediate resign ka sa isang company, hindi ka na pwedeng bumalik. Yun. So,
dapat talaga ready kayo pag nag-a-apply being a student here in Canada. And then, syempre, alam niyo naman yung mga bagong rules ngayon, di ba? Ano yung masasabi niyo sa bagong rules ngayon? Kasi si Christian naman, graduate na. So, save ka na doon. Nasa safe place ka na. And then si Dave naman, si Dave naman, umpisa pa lang, pero the thing is, nandito na siya. So, ano yung masasabi niyo sa bagong rules ngayon? Sa akin, kuya, personally, parang masyadong complicated na yung application kasi at the time po yung sa akin, medyo madali siya kasi may timeline. Pero ngayon is salalay na yung processing ng papers mo to a lot of parang branches ng government dito. So, kailangan pupunta mo ng school. Tapos yung government, i-verify muna nila. Tapos i-verify nila yung sa'yo. So, parang yung processing time, sobrang haba na. Oo, stressful na agad. Super. Kasi syempre po, kung nag-work kayo, so parang hintay ka ng hintay, check ka ng check. Paano pag na-disappoint kayo sa outcome? Ikaw, Dave, ano masabi mo? Ayun, may pros and cons din yan kasi yung iba, nasa country pa natin pero nag-apply tapos biglang nagbago yung rules. Panibagong adjustment na naman para sa kanila yun. So, parang hindi nila alam next gagawin or ibang gastos na naman or ibang papers na naman yung kukunin. Kaya tingin lang ng news then research lang sa mga reviews sa ibang mga website. Okay, yan tama yan. So kung mayroon kayong application dapat every minute, sabi natin every day mag-check kayo ng website kasi everyday talaga. Tulad ngayon, biglang nagbago yung news. Di ba? Oo. So yun ang natin, may tinatawag ngayon na attestation letter. So dati pala, tama ba? Dati tama. Acceptance letter lang galing sa school ang kailangan. Tapos ngayon, kailangan mo na rin ng acceptance letter from the province. So, mayroon, depende sa province din. Tapos mayroon na po siyang cap. So, which means, yung cap dito sa Alberta, iba yung cap sa Ontario or sa Saskatchewan or sa BC. And then susundin nila yung cap na yun. Pag napuno na yun, let's say dito sa Alberta is 20,000 and then sa BC is 30,000. Pag napuno na po yun, hindi na kayo pwedeng mag-apply dito sa Alberta. So maghahanap na naman kayo ng province. Paano kung nandito yung pamilya nyo, kung kapamilya nyo? So mag-aantay kayo ng ilang taon. I'm not sure pa po dyan, pero possible ba 1 to 2 years kayo mag-aantay ulit. Pero kung okay lang sa inyo, na sa ibang province kayo, go. Wala naman pong pumipigil. Yun nga lang, malayo kayo sa pamilya nyo. So ano bang pwede nyong i-advise sa mga nag-a-apply? Bilang, kasi si Krisha, graduate na, and then, syempre, naranasan niya na yung kung paano maging estudyante talaga. Ano yung ma-advise mo sa mga mag-a-apply and then ng mga estudyante pa, ongoing? Lalo na kay Dave, ano mo i-advise mo sa kanya? Di ba, dito, actually po, ngayon ko lang po, hindi po ito plinano, kami lang, yung talaga na, actually, ang plano ko lang talaga interview, si Krisha, kaso nga lang, sabi ko si Dave, andito rin eh. So, hindi ko talaga plinano na interviewin sila parehas na dalawa. Sabay na. Sinabi sa akin na interview niya ako. Surprise lang yun, surprise. Kaya, sabi mo, hindi to scripted wala to, hindi to scripted. So mga surprises, I like surprises minsan. Di ba? So, ano mo plano mo? Ano mo isasabi mo sa mga estudyante? Sa akin po, dapat focused lang talaga sa studies. I mean, okay lang po na mag-work, tsaka yung parang prioritize yung outside of school, pero don't forget po na nasa school pa rin kayo, nasa school pa rin nakasalalay yung parang, tawag dito, papers nyo or visa. Kasi pag once na bumagsak ka sa isang subject, it could be like, ma-affect yung post-grad work permit mo, let's say. Okay. Yeah, kasi, magiging isang factor yun. Magiging isang factor po yun. Kasi, doon nila i-check kung worth it ka po ba i-keep for post-grad work permit at saka for PR din. Kasi di ba po, pag nakita nila na, umabsent ka ng ganitong period, bakit nasaan ka na period, ba't ka nag-work, ganun po. Pag hindi mo na-prove na nag-aaral ka pa rin, baka ipa-deport ka po. Wala na, graduate ka na eh. Pero, yun nga po, mahirap siya. Mahirap siya. Oo. Tapos yung gastos, syempre, ang dami mong ginastos, tapos papabayaan mo lang. Opo. Oo, tama. Sige lang. Hindi kasi sa akin po, di ako nakagraduate. So, parang sa Pilipinas, parang yung pinag-aralan ko po dito, parang
sa akin na din po yun. Okay. Yeah, Sure, so, nagamit ko pa rin siya. Dito na ako nagka-work experience, saka Wow. nagka-diploma. oh, wow. Yeah. Pero congratulations. Thank you. Si Dave naman, alam mo, si Dave naman, ongoing siya. Ano yung maipapayo mo yung mga nasa Pilipinas man na nag-a-apply? Ngayon, always check social media for news or recently news. Mag-ask kung may kakilala kayo dito, tanong nyo kung ano yung ginawa nilang process, kung paano sila nakapunta dito kasi may iba't ibang ways Okay, tama. May iba talagang paraan para makaano dito. makarating talaga dito. Kung gugustuhin, talagang mangyayari yan. Tsaka wag lang kayo malungkot, think positive lang, tsaka sabayan ng dasal. Wow, nice. Ang galing mga advice Winter ng mga blues kasi. tama, Winter Blues. Ganito yung mga advice ng mga ating mga future Canadians. Sabihin na natin, mga future Canadians. Manifesting. 'Di ba? So sana nakapagbigay ng tulong sa inyo or at least lumakas yung loob nyo na pumunta pa rin dito sa Canada. Wala naman mahirap na process, 'di ba? So pagdating ko rin dito, dumaan din ako sa butas ng karayom, katulad nila, may mga ano rin na baka ma-deny, whatever. So think positive lang, sabi nga nila. So thank you very much, Krisha and then Dave. Sana kapulutan ng aral. Alam mo, think positive lang tayo and then good vibes, guys. Thank you.